Aming Diyos, salamat. Muli po, O Diyos, kami po ay nakadako sa gawaing ito. Panginoon, for the reason, Panginoon Lord, na kami po, Lord, ay nagkakaroon ng fellowship, Lord, upang sa ganun, dakilang Diyos ay ikaw po, Lord God, ay masunod namin dahil sinabi mo po yan, Panginoon, na bago ka dumating, O Diyos, kami po, Panginoon Ugad, ay magtipon-tipon upang sa ganoon, Panginoon Lord, ay magpaalalahanan kami, magdalanginan po kami, magpalakasan po kami bago ka dumating, Panginoon. Ama, maraming salamat po, Lord, sa oras na ito, Panginoon, for blessing us, Lord, in the name of Jesus. At sa oras na ito, dakilang Diyos, ang dalangin ko po, Lord, na alisin mo ang mga distraction sa aming isipan, sa aming puso, sa aming kapaligiran, and let the power of your Holy Spirit, Lord God, in your words, in your revelation, O God, speak out to every one of us. Bless us, Lord, in the name of Jesus. Be with us, Lord. And our great teacher and our great preacher tonight is the Holy Spirit that will bless your word, that will touch our heart. Salamat, Lord, we offer unto you this very hour. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen po. Ayun, so salamat sa Lord dahil tayo ngayon ay muling nandito upang tayo ay makinig ng salita ng ating Panginoon. Ang ating topic ngayon ay nakita natin po sa screen. Ano po? Pasensya na, medyo madalian po yung paggawa ko ng PowerPoint para mayroon lang po tayong guidelines. So, hindi po tayo umaalis sa atin pong monthly topic. Ano po, for me to live is Christ and to die is gain. Actually, that is verse. Kaya po, binigyan ko po ito ng tema sa oras na ito, living and dying for Christ. Tingnan po natin yung atin pong pinaka-main text. Yung atin pong pinaka-main text po ay in Philippians 1:21. Nakikita niyo po ba? Malinaw po. Okay. Malinaw, oo. Regardless of whether I live or die, they did not shut me up. They give me a platform. Alive, I'm Christ's messenger. Dead, I'm his prize. Life versus even more life, I cannot lose. So, ito po yung the message version po. Ang dali lang po, gusto kong gamitin po yung aking PowerPoint. Yes, bro. Yan mo nga yung PowerPoint ito, Toy. Excuse me lang. Escape mo muna. Wait lang po. Nagalaw natin yung ating ayun, mga kapatid. Okay? Okay, isa pa. Okay.
So, sa Easy English Version, nakita po natin yung Easy English Version po na Bible, Christ is everything that I live for. If I die, that will be even better for me. I hope po na nakikita po natin yan. Ang ganda po ng Easy Version, ano po, if I die, that will be even better for me. Okay? So, next po, na version, ASND po ang salita ng Diyos, sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo, at kung mamatay man ako, kapakinabangan ito para sa akin, dahil makakapiling ko na ang Diyos. Praise the Lord. Dahil makakapiling ko na siya. Marami ngayon, kapag ang pag-uusapan ay kamatayan, marami po yung takot sa kamatayan. Ano po? Marami ang tinatawag po na ayaw niyang marinig yan o kaya pag-usapan yan. Meron pang kumakatok sa lamisa. Minsan, gusto kong tanungin yung kumakatok sa lamisa o kaya sa dingding. Kapag nabanggit po yung salitang kamatayan, kumakatok siya sa dingding, upuan o saan man. I don't know why. Di ko pa natatanong po yun sa mga ganun na kumakatok. At marami ang ayaw yung topic ng kamatayan. Mas gusto nilang pag-usapan yung masasayang bagay. Ano po? At marami yung tinatawag po natin na natatakot at mayroon namang gusto nang mamatay. Iba-iba po ang situation po ng mga tao ngayon. Pero minsan yung ayaw mamatay, yun naman yung maagang namamatay. Yun namang gusto magpakamatay, nagbigti na, naglaslas pa, kung anong ginawa, buhay pa hanggang ngayon. Purihin ang Lord sa gabing ito. Wala po tayong ganyan dito. Amen. So, ang sabi po dito, living and dying for Christ. Sabi ni Pablo, sa akin, okay lang. Kahit alin doon. Kahit alin, sabi ni Pablo. Okay lang sa akin. So, yung iba naman, kung titingnan po natin, palaging ang gusto niya talaga mabuhay lang. At ayaw niya muna na pag-usapan niya iyang mamamatay. At kung titingnan natin sa mga hospital ngayon, pagpupunta ka, marami po ngayon ng mga dying person at mayroon naman tayong mababalitaan. Alam naman natin, may mga computation na bawat oras, bawat minuto, bawat segundo, kung ilan po yung mga namamatay. Pero kay Pablo, hindi po siya issue. Wala siyang kinakatakutan. Yung mabuhay siya, okay lang siya. Kung mamamatay naman siya, okay din lang. Sabi niya, ito ay para sa akin kapakinabangan. Makakapiling ko na si Lord. Praise the Lord. Pero kung ako naman ay mabubuhay, ako ay kay Lord. Yun po ang sabi niya. So ito po ay topic natin the whole month of November. Meron po tayong talata na babasahin sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. Sabi po dito, I have set before you life and death, the blessing and the curse. So choose life that you may live. Tingnan po natin sa ASND. Sa araw na ito, tinawag ko ang langit at lupa na maging saksi kung alin dito ang pipiliin ninyo. Buhay ba o kamatayan, pagpapala ba o sumpa? Piliin sana ninyo ang buhay para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Siyempre po, lahat ng tao, kapag pinapili mo, anong gusto mo? Mamatay ka na o mabuhay? Siyempre, lahat siguro sasabihin, ay gusto ko mabuhay. Siguro bihira yung maririnig natin na gusto ko nang mamatay, ayoko nang magising. Dahil sa problema siguro, dahil sa broken-hearted siguro,
o di naman kaya ay disappointed sa buhay, o kaya depressed sa buhay. So may mga problemang mabibigat, may mga taong ayaw nilang magising. Pero sabi dito, sana ang piliin ninyo ay buhay. Pero mayroon po ditong isang bahagi na sabi dito, anong gusto mo, buhay o kamatayan? Pagpapala o sumpa? Isinama po dito po sa ang salita ng Diyos na translation. Siyempre uli, ang ating pipiliin ay pagpapala at ayaw po natin ng sumpa. Babalikan natin po yung mga talata natin. Kung tayo ay nabubuhay para kay Lord, maski na hindi mo piliin ang ikaw ay pagpalain, ang buhay mo'y mapapagpala ng Panginoon. O di naman kaya, kahit hindi mo pilitin ang kamatayan o ang sumpa, kapag ka hindi ka nabuhay para kay Kristo. Kasi po, opposite lang po yun nung sinabi ni Pablo. Kung ako'y nabubuhay para kay Kristo, kung ako'y mamatay, ito'y kapakinabangan dahil makikita ko na siya. Ibig sabihin, ang tao ngayon sa buong mundo, ano po? Palaging ang gusto ay pagpapala, palaging ang gusto ay buhay. Pero ang sabi doon ni Pablo, kung ako ay nabubuhay, kung ako'y pagpapalain ng Panginoon, kung ako'y pinagpapala niya, ang buhay na ito ay para kay Kristo. Marami ngayong gusto lang ng blessing. Ayaw naman talaga na nagbibigay ng blessing. Marami ngayon, ang panalangin niya pagpalain siya, pero hindi siya nananalangin na mapalapit ang buhay niya sa nagpapala sa kanya. Kung titingnan po natin, sabi dito, pag pinili mo ang buhay, mabubuhay ka ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Damay-damay po yan. Kapag ang pinili po natin ay pagpapala, damay-damay rin po yan. Sa pamilya natin, maraming hindi nakakasunod. Maraming hindi nakalulugod na buhay sa harapan ng Diyos. Pero ikaw, dahil sumusunod ka, dahil pinipili mo ang sumunod kay Lord, ang mapagpala ng Panginoon, pinipili mo ang buhay, at ang buhay na yan ay kay Kristo. Ang buhay mo ay connected sa Panginoon. Kahit hindi mo hingiin, ibibigay ng Panginoon. Ibibigay niya ang buhay na mahaba at buhay na pinagpala. Bakit? Dahil ang buhay mo ay kay Kristo. Nakakonek ka kay Lord. Nakilala mo si Lord. Kinilala mo si Lord. Sa buhay po natin, tayo lamang at ang Lord ang nakakaalam. Minsan may mga sikreto tayo sa ating buhay na minsan po, ang tao ay hindi nila alam pero alam ng Panginoon. Alam niya kung malapit ka sa Kanya, alam niya rin kung ikaw ay malayo sa Kanya, alam ng Panginoon. Kung namumuhay ka talaga para kay Lord, o nabubuhay ka lamang para sa iyong sarili. Marami din po ngayon, kahit na po sa larangan ng ministeryo, kahit sa larangan ng paglilingkod, ang gusto ay title. Gusto po yung titulo, o kaya gusto yung popularity, o kaya gusto yung palakpak ng tao, paghanga ng tao. Pero iba yung standard ng Panginoon. Kapag nabubuhay tayo ngayon, si Lord yung napapangiti natin. Kapag tayo nabubuhay ngayon, na si Lord yung nasisiyahan. Kapag tayo ngayon ay nabubuhay, na ang Lord ay napapangiti natin, nalulugod natin. Sabi po dito, buhay ang pinili natin. Pagpapala ang pinili natin. Dahil nabubuhay tayo at pinagpapala tayo at ang buhay na ito ay para kay Lord. Alam mo kagabi, wala akong electric fan. And sabi po dyan, in opposite of this, kung ang pipiliin natin ay buhay na wala kay Lord, so kahit hindi mo pinili ang kamatayan, kahit hindi mo pinili ang sumpa, dahil hiwalay ka sa nagbibigay ng buhay, dahil hiwalay ka sa nagbibigay ng pagpapala, kahit hindi mo pinili ang sumpa, kahit hindi mo pinili ang kamatayan, ito po'y magaganap sa iyo. Bakit po? Tingnan po natin ang puno na tinuro sa John 15. Sabi po doon, you cannot live without God. But God is God kahit na wala tayo. Okay? So yung mga branches, ano po ng puno, kapag ka yun po ay humiwalay, kahit na anong sigla niya, kahit na anong bunga niya, at humiwalay siya sa puno at wala nang dagtang dumadaloy sa kanya, isang araw po matutuyo ito, mamamatay po ito. Ang buhay natin
Kahit gusto mo ng pagpapala, kahit gusto mo ng buhay, hiwalay ka naman kay Lord, ayaw mo naman kay Lord, so ikaw na ang nagdala ng sumpa sa buhay mo. Ikaw na ang naging dahilan ng madaling kamatayan mo. Bakit po? Walang mag-iingat sa iyo eh. Kapag nagkasakit ka, walang magpapagaling sa iyo. Ubusin mo na lahat ng pera mo. Dahil hiwalay ka sa Panginoon, wala kang magagawa. You are nothing. Kahit na ikaw na yung pinakamatalino, ikaw na ang pinakamagaling, ikaw na ang pinakamapera, pinakamayaman. Without the Lord. Sinabi po yan ni Solomon. Ano po? Siya na yung pinakasikat na tao, siya na yung pinakamatalino sa buong kasaysayan ng Biblia. Siya po yung nag-iisang pinakamatalino. Pero sinabi niya, vanity is vanity. Walang kwenta ang buhay kung hindi mo kilala si Lord. Kung hindi ka connected kay Lord. Kung ang buhay mo hindi nakakonect sa ating Panginoon. So everything is nothing. So kaya sabi dito, piliin sana ninyo yung buhay. O paano ka mabubuhay kung hindi ka nakakonect sa nagbibigay ng buhay? Sino mag-iingat sa iyo? Sino magpapagaling sa iyo? Sino magpapala sa iyo? So kaya kapag pinili natin ang buhay, pinipili natin si Lord na nagbibigay buhay. Pagka minsan, pinipili po natin yung buhay na hiwalay kay Lord. Ano po? Kaya pagka minsan, pag may nangyayari sa atin, ayun, bumabalik tayo. At ang Lord walang sawang tinatanggap tayo. Ano po? At ang Panginoon walang sawang pinapatawad tayo. At ang Diyos walang sawa na tayo po ay sinasagot sa ating mga dalangin. So, ang sabi dito, choose life or choose blessing. Babalikan ko po, kung pinipili natin ang buhay, dapat tayo nakadugtong sa nagbibigay buhay. Dapat tayo nakaugnay sa nagbibigay buhay. Dapat tayo po'y connected sa may-ari ng buhay. Ano po? Kapag pinili natin yung blessing, kinakailangan connected tayo sa blessor. Ano po? Kinakailangan na tayo po ay nasa Panginoon. Ibig sabihin, maraming tao na kapag ka pinagpapala, nawawala sa Lord. Ano po? Maraming tao na kapag ka may malakas pang buhay at katawan, saan kaya nauubos yung lakas? I-check natin mga kapatid, maghapon pagod na pagod ka saan? Hello? It's all about you. It's all about your family. Wala pong masama doon. Na sana naman, hindi naman natin nakakalimutan ang para kay Lord. Ano po? Sana naman nakakapag-spend time pa rin tayo. Sana naman mayroon tayong panahon, basahin ang kanyang mga salita. Dahil ang salita niya, sabi ng Lord John, chapter 1, verse 1, sabi po doon, siya din po yun. Siya po yung salita, ang Diyos sa buhay natin. So, kumusta po tayo? Paningit ba? Panghuli? Pagka mayroong problemang malaki? Kaya grabing iyak? Kaya grabe ang ating pong panalangin? Mahaba ang ating prayer kasi grabe yung problema. Pero kapag okay ang buhay, malakas ang buhay, it's all about your self-enjoyment. Palagi kong sinasabi ito sa inyo lahat. Enough for our self-enjoyment na nakakalimutan na natin si Lord. Si Lord naman yung pasayahin po natin. Hello? Si Lord naman po, yung paglaanan natin po ng buhay at unahin po natin, hindi masamang magmahal ng ating sarili. Mahalaga po yun. Pangalawang utos yun ng Lord. Love yourself. Love your neighbor as you love yourself. Hindi masama yun. Utos yun ng Panginoon. Pero unahin natin si Lord na mahalin. Ano po? At saka na po yung ating sarili at saka na po ano po yung lahat ng bagay sa ating buhay. Saan tayo napapagod? Saan tayo busy? Saan tayo sobrang abala? Nakakahiya. Wala tayong oras kay Lord. Pero kung makahingi tayo, wala tayong oras sa Panginoon. Pero ang buhay na ito na hinihinga natin ngayon galing kay Lord, pag-aari niya, binibigyan niya pa tayo ng hininga, buti nga, nagising ka pa. Buti nga, buhay ka ngayon, malakas ka ngayon. Pero yung nagkaloob nito, nakakalimutan natin, nagiging panghuli. O kaya talagang wala talaga. Walang panahon, walang time tayo sa Kanya. So,
As you choose your life and as you choose blessing, then live in obedience. Ano po, hindi na ginawa ni Lord. Na 10 utos, sabi niya, 2 na lang. Mahalin natin ang Panginoon dahil nauna siya nagmahal sa atin. Hindi pa natin mahal si Lord, mahal na tayo ng Panginoon. Ano po, ibig sabihin, hindi mo ba mamahalin si Lord? Sobra kang mahal ng Panginoon. Hindi mo ba nararamdaman kung gaano ka kamahal ni Lord? At sa pagmamahal na yan sa iyo ng Panginoon, kahit na sino ka, kahit ano ka, tinanggap ka ng Panginoon, hindi ka sinumbatan ni Lord. Minahal ka niya dahil mahal ka niya. Hindi mo ba siya kayang mahalin? And as you obey the Lord, hallelujah, you love the Lord, you love yourself, and you love your neighbor. 2 utos ng Panginoon. Kumusta po tayo? Nagmamahal ba talaga tayo kay Lord? O mahal natin yung mga blessing na galing kay Lord? Mahal ba natin ang ating mga sarili? Hello? That is living in obedience. 2 utos ni Lord. Loving God and loving people as you love yourself. So, pagkatapos nating mahalin si Lord, balikan mo yung sarili mo. Dapat love mo yung sarili mo. Sino ngayon ang namumuhi sa sarili? Sino naiirita sa sarili? Ayaw na magsalamin, ayaw niya makita yung mukha niya. Hello? Naaaburido sa sarili. Ayaw niyang patulugin, ayaw niyang pakainin ng tama, ayaw niyang painumin ng tama. Para magkasakit ka na, para umuwi ka na kay Lord. Hello? As sabi ko nga kanina, as we love ourselves, as we love our neighbor, then we are honoring God. Then we are worshiping the Lord. Kapag minamahal mo pala ang sarili mo, kahit hindi ka kumakanta, you are now worshiping the Lord. Because this is the creation of the Lord. And as you love the creation of the Lord, dahil mahal mo yung nagbigay ng buhay sa'yo, kaya minamahal mo yung regalo niyang buhay. At kapag minahal mo ito, you are now worshiping the Lord. You are now honoring the Lord. Okay po? Hindi lang naman yung obedience na ministry. Yung ministry, minsan, yun na nga minsan na nagiging dahilan na grabe tayo kasugapa sa ministry, pero nakakalimutan natin yung ating mga sarili. Grabe tayo sa ministry, nakakalimutan natin yung ating family, nakakalimutan natin yung kapwa. Minsan nakakasakit ka na nga dahil sa ministry eh. Dahil nga sa grabing ka-anointed natin eh. Dahil nga sa grabe ka-gifted natin eh. Nagiging mayabang na minsan. Dahil doon, hindi na natin iniisip kung masakit na sa iba yung ating ginagawa. Hello? So 2 bagay, as we live in obedience, as we choose life, as we choose blessing, we need to obey. We need to love the Lord because He first loved us. We need to love others as we love ourselves. Huwag nating iwanan yung ating sarili. Mahalin natin, malasakitan natin. Hello? Alagaan po natin. Okay? Live in line the will of God. Okay? Marami tayong ginagawa na hindi talaga gusto ni Lord. Parang yung barangay captain. Ano po, every month, every quarter ba, mayroon silang tinatawag na libreng hotel. Pinapakain sila doon sa mga buffet. Pero pag pumapasok sila ng room, may regalo din sa kanilang babae. Itong Kristiyano na ito na barangay captain, sabi niya, pipikit ako, in Jesus' name, lumabas ka, Kristiyano ako. Yun po yung unang buwan. Sumunod po na buwan. Sabi niya, kahit hindi ako pumikit, kahit ako nakatingin, hindi ako magkakasala, lumabas ka dito, Kristiyano ako. Pagkatapos, nung pangatlong beses na, sabi niya, Lord, ikaw naman yung pumikit. Hello? Pagka minsan, totoo naman, napapapikit talaga sa atin si Lord sa mga ginagawa natin sa ating buhay. Kumusta yung ginagawa mo? Napapangiti ba si Lord o napapangiwi? Kumusta ba ang ginagawa natin sa ating buhay? Kumusta yung mga choices natin, yung mga plan natin, yung ating mga lifestyle? Ano po yung ating pamumuhay? Ito ba ay kagustuhan ng Lord sa buhay natin o kagustuhan lang natin? Naalala ko noong 2010, nung ako'y pinagretiro ng Panginoon sa mga positions. Dahil sabi ng Lord, ikaw lang naman yung may gusto niyan. My yoke is easy and my burden is light.
nabibigatan ka na, nahihirapan ka na, nababurn out ka na dahil sa grabing ministry, dahil sa grabing ginagawa mo sa buhay mo. Ikaw na lang pala yung may gusto, hindi na pala yan gusto ng Panginoon. Tanungin natin si Lord. Kasi ang buhay magaan, ang buhay masaya, ang buhay mapayapa. Ba't ka nabibigatan? Ba't hindi ka na masaya? Ba't may agony ka na? Baka yung ginagawa mo, ikaw na lang yung may kagustuhan yan. Hindi na yan gusto ng ating Panginoon. Hallelujah. So, mabuhay tayo. Amen. In line the will of God. At sana, sa ginagawa natin sa bawat araw ng ating buhay, nasisiyahan ang Panginoon. Live for His purpose. Live for His purpose. Ibig sabihin, nabubuhay ka para saan? Yung tunay na may-ari ng buhay mo, kaya binuhay ka, kaya ka ngayon malakas, kaya ngayon binigyan kanya ng katalinuhan, ng mga giftings, mga spiritual giftings, skill, talent, nang binigyan kanya ng oras, binigyan kanya ng buhay at kalakasan. What is the reason of the Lord? To honor Him, to glorify Him, and use it for His glory. Ba't hindi ka kaya kumanta kay Lord? Maganda pala ang boses mo, nakaka-bless Sister Babes. Ano po? Naririnig natin yung baby ay umuungot pero nag-worship din siya kanina. Bagong anak lang po siya. Purihin ang Lord. Hallelujah. Hallelujah. Living in the purpose of God. Binigyan tayo ng boses ng Lord. Binigyan tayo ng kakayanan ng Panginoon. Binigyan tayo ng lahat ng meron ka ngayon. And then, live for the purpose of God. Bakit kaya yan sobra? Bakit kaya yan labis? Bakit kaya meron kang lakas? Bakit kaya ngayon pinagkatiwalaan ka ng Panginoon ng pamilya? Hallelujah. What is the very purpose of the Lord? Hallelujah. Mga kapatid, as you choose life and blessing, hallelujah, you live to the purpose of God. According to the purpose of God. Live for His glory. Ito po, simplihan natin. Sabi ng Panginoon, kahit na ikaw ay uminom ng tubig, kahit na ikaw ay kumain, do it for the glory of God, not for the glory of men. We are not people pleaser, we are God pleaser. Sumisimba ka, kumakanta ka, naglilingkod ka sa Panginoon, nagbibigay ka, not for the glory of men, not to please men, but for His glory, but to please God. Alam niyo po, ang standard ng tao, minsan kahit anong gawin mo, walang kakontentuhan. Minsan hindi pa rin sila masaya, pero si Lord, kunti lang yung nagawa mo, simple lang yung nagawa mo sa Panginoon, natutuwa na si Lord. Bakit? Nakita niya yung intention ng puso mo, nakita niya ang intention ng isipan mo, na ginagawa mo yan para sa kanyang karangalan, para sa kanyang kataasan, para sa kanyang kalwalhatian. So, wag mong gagawin ang isang bagay na hindi naman para sa karangalan ng Panginoon. Ano po, sayang lang ng iyong pagod, sayang lang iyong gastos, sayang lang lahat ng effort mo kung iyang ginagawa mo for your glory. Ano po, parang kambing, ano po, sana hindi. Ano po, ang buhay na ito, sabi nga dyan, in Him we live and move in Him our being. Sabi ng Panginoon sa Roma, for all things are from the Lord. Okay? From Him, through Him, and for Him. Lahat na meron tayo, maliban sa kasalanan, ano po, ay galing sa Panginoon. At sa pamamagitan niya. So sasabihin mo, anointed ka. Sasabihin mo, ikaw ay sobrang gifted, napakagaling mo. Because of the Lord. Ano ang sabi po ng Sigaraya? Hindi mo magagawa sa sariling lakas mo, kundi sa tulong ng Banal na Espiritu sa buhay mo. Kung wala ang Banal na Espiritu, salamat sa Lord in these last days. Naririto ang Banal na Espiritu. Tinutulungan niya tayo. Amen? Binibigyan niya tayo ng kakayanan ng lakas. At kaya tayo nagtatagumpay. Kaya nagiging maayos ang lahat. There is power in our life, inside of our life. Ano po? Naroroon yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Huwag mong sasabihin na, wow, because I am anointed. Wow, because ako talaga magaling. No. Hallelujah. Si Lord lang po talaga. Dahil kay Lord,
kung hindi dahil sa Panginoon, kung hindi sa biyaya at kahabagan at tulong ng ating Panginoon, puro na lang kapalpakan po yung ating magagawa. At talagang hindi natin kaya sa sariling lakas natin. Ito'y sa lakas lamang po ng ating Panginoon. So, sana, anumang bagay yan, maliit man yan o malaking bagay, lahat yan ay nagmula kay Lord, galing sa Panginoon sa pamamagitan ng Panginoon. At ibinabalik lang natin kay Lord. Hallelujah, for His glory. Maparangalan nawa ang Lord sa ating buhay. Maparangalan nawa ang Lord sa lahat ng ating ginagawa. Maparangalan nawa ang Diyos sa ating mga iniisip, sa ating nararamdaman ngayon. Babalikan ko kayo sa aking tanong. How are you and what you are doing when you are alone? Ano ang ginagawa mo? Matagal ko na sinasabi ito sa inyo. 4 na taon na, 5 taon ko na sinasabi. Kumusta ka kapatid kapag nag-iisa ka? Sana kahit nag-iisa ka, ang ginagawa mo ay para sa kaluwalhatian at karangalan ng ating Panginoon. Nasisiyahan ang Diyos, napaparangalan ang Panginoon, napapangiti ang Panginoon sa iyo, nalulugod ang Panginoon sa iyo. And there is a reason that the Lord will give you life, the long life, that the Lord will bless your life. Hallelujah. So, kapag pinili natin ang buhay at ang pagpapala, sana po, meron tayong responsibility. May partnership po yan. Si Lord ang blesser natin. Ang partnership po, tayo naman in obedience. Tayo naman in the will of God. Tayo naman, it is about the very purpose of God in our life. Ang tayo naman, for His glory alone. There is partnership. Si Lord ang makapangyarihan. Si Lord ang nagkakaloob. Sa Kanya nagbubuhat ang lahat ng bagay. Tayo naman ang ginagawa natin pagsunod at paggawa ng kalooban ng Lord. At yung ginagawa natin is according to the very purpose of God to our life. At nabibigyan lamang natin ng karangalan ng Panginoon. Philippians 1:27 in easy translation. Nababasa ba natin? The most important thing is that you continue. Ano sabi po dyan? To live in a good way. Live in the way that the good news about Christ teaches. I want to know that you agree together about the good news and that you work together to show the good news is true whether I come to visit you or not. I want you to know that you help one another. You help one another. Tingnan po natin sa ASND. Mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo. Kumbaga po, sana hindi hiwalay ang buhay natin sa salita ng Diyos. Minsan natitisod na yung mga kamag-anak natin mismo kasama natin sa bahay. Natitisod, ang galing natin mag-preach, ang galing natin mag-Bible study, ang galing natin sa ministry, ang galing natin sa mga online, ang galing natin magsalita. Maliban lang sa ginagawa natin. So paano maniniwala? Ano sasabihin ngayon? Grabe lang naman na ang galing mo magsalita, pero yung ginagawa mo naman ay hindi naman ganun. Kasi nasabi mo, hiwalay. Sabi nga po dyan, walk the talk and talk the walk. Huwag hiwalay yung sinasabi mo sa nagiging buhay mo. No any hypocrisy, no any pretending. Kinakailangan walang maskara. Kung ano ka sa labas, ganun ka rin sa loob. Minsan, natutuwa sa'yo, nabibless sa'yo ang mga kapatiran. Pero pagdating sa bahay, tisod naman ang ating mga mahal sa buhay. Paano ba yan? Hiwalay, Hindi totoo yung ating sinasabi. Tulungan nawa tayo ng Panginoon. Ang sabi dito, mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo. Nang sa ganon, makadalaw man ako o hindi, mababalitaan kong nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalataya ayon sa magandang balita. So, we need to stand with God. We need to stand in truth. Sabi nga po dyan, kahit hindi mo na ipagsabi na born again ka, kahit hindi mo na ipagsabi na Kristiyano ka, makikita naman sa buhay mo yan. Dahil naninindigan ka, tinatayuan mo ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi nga dito, makadalaw man ako o hindi, sabi ni Pablo, mababalitaan ko naman yan. Anong ibig sabihin?
Hindi naman namin kayo kaya talagang dalawin isa-isa, o mapuntahan, o makita ng personal. Ano po, minsan lang tayo magkita-kita. Pero dahil naman, namumuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, wala na kaming dapat pang alalahanin. Ano po? Bakit po? Dahil sabi diyan, iisa ang ginagawa nyo. Iisa ang inyong pinaninindigan. Ano po yun? Kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, nakikita sa mga buhay natin. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? Do you know who you are? Sa number 2. Do you like it? Kilala mo ba talaga, kapatid, ang sarili mo ngayon? Sabi ni Pablo, living and dying for Christ. Nakita niya ang sarili niya kung sino siya sa harapan ng Panginoon, kung ano siya sa harapan ng Lord. Kaya handa siyang mamatay, handa rin siyang mapatuloy na mabuhay. Nakita niya kung sino siya sa harapan ng Panginoon. Ngayon po, sa oras na ito, kilala mo ba talaga ang sarili mo? Sino ka ba talaga? Sabi ko nga kanina, as I preach in the anniversary, ang pagpupuri natin based according to your self. Ano po, kung ano ang pagkakilala mo sa iyong sarili. Sino ka? Hindi lamang yung pagkakilala mo sa Panginoon. Ano ka ba sa harapan ng Diyos? Sino ka ba sa harapan ng Diyos? Madali pong ituro, sino ba si Lord? Talagang tinuro natin yan, pero balikan natin yung ating mga sarili. Sino tayo sa harapan ng Panginoon? Para sa ganoon, hindi ka nahihiya, hindi ka nakayuko, at hindi ka malungkot, at hindi ka nakasimangot, dahil alam mo sa iyong sarili kung sino ka. You are a chosen, beloved. Pinili kang mahalin ni Lord. Kahit sino ka ngayon. Kahit ano ka pa ngayon. Kasama ang lahat ng iyong mga kapalpakan, lahat ng kasalanang nagawa mo, lahat alam niya ng Panginoon. Pero pinili ka ng mahalin ng Panginoon. Amen? At pinili niya patawarin ka. Siguro sa tao, 1, 2, 3, tama na. Pero kay Lord, sabi nga po dyan, only forgiveness. Mula noon hanggang ngayon, tayo po ay pinatatawad ni Lord. Pinatawad niya yung kahapon natin. Pinatawad niya yung kasalanan natin ngayon. At ang sabi po ni Lord, and He justify the future for us. Okay? So you are forgiven. Tama ng emote. Tama na yung baba ng tingin mo sa sarili mo. Tama na yung kalungkutan sa buhay mo. Pinatawad ka na, kapatid, ng Panginoon. Because you are chosen, beloved of God. Pinagkatiwalaan ka ni Lord. You are a steward. Pinagkatiwala sa atin ang buong mundong ito. Psalms 115 verse 16. Ipinagkatiwala ito sa atin ng Panginoon. Biruin mo, binigyan tayo ng kumpleto at wala na tayong hahanapin pa sa Panginoon. Wala na tayong hahanapin pa. Lahat ng pangangailangan natin, lahat nandyan na bago pa tayo nilikha. And then, the Lord entrusted you with that life. Salamat sa Lord. Amen. Kumpleto ka. Nakakarinig ka, nakakapagsalita ka, nakakapaglakad ka. May mga kapatid nga tayo na walang kamay, walang paa, pero masaya sila. Ikaw naman, kumpleto ka, malungkot ka. Hello. You are entrusted of many things, of many blessings. And you are a manager. Alam mo ba yun na ikaw ay manager? Ikaw na ang bahalang mamahala sa mundong ito na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Ano man ang gapusin mo dito, gagapusin sa langit. Ano man dito ang pakawalan mo, ipakakawalan sa langit. Ano man ang ideklara mo, sabi ng Panginoon. Ano man pag-usapan, ano man ang iyong dinideklar, sinasalita, sabi ni Lord, gagawin niya ng Panginoon. Imagine, ganun po ka-powerful yung pagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Pagka tayo nanalangin, Lord, tumaas ang langit, tumaas ang bagyo, tumataas po eh. Hello? Kapag tayo po ay nanalangin, Panginoon, masakit, nasaktan po ako. Nariyan na kagad ang Holy Spirit, kinukomfort tayo. So we need to manage well all the things that the Lord entrusted unto us. Kahit yung emotion natin, i-manage natin yan. Tandaan natin gaano man kalaki yung problema, may Diyos tayo. Hello? Gaano man kahirap yung sitwasyon mo. Sabi ni Lord, gabundok man ang humarang sa iyo, kayang patagin ng Diyos. Lahat kaya ni Lord.
Hello. And you are the ears of God. Tagapagmana ka. Hello, ano ibig sabihin? Yan nakikita mo lang yan, lahat yan, ginawa ni Lord yan para sa atin yan. Sa atin yung araw, sa atin yung buwan, sa atin yung bituin, sa atin yung hangin na yan, yung alapaap na yan. Hello, lahat ng yan sa atin na nakikita natin. Ang may-ari niyan tatay natin. Ang yaman ng tatay natin. May kanta tayo, dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. O minsan, wala pa lang yung hinihingi mo kay Lord, malungkot ka na kaagad. Wait lang. Ibibigay naman ni Lord John for His glory naman. Gusto niya talaga umunlad ka. Gusto niya talaga blessed na blessed ka. Abundant ka. Gusto talaga ng Panginoon ibigay niya yan sa'yo. Tingnan niyo po yung isang anak. Ano po, yung gumraduate ng grade 6. Sabi niya, anak, pangako ko yan. Bibilang kita ng bike. Pero gumraduate na ng grade 6. Wala siya pambili. Nung high school na, sabi niya, pag high school ka na lang, anak, bibilang kita ng bike. Hindi pa rin niya mabilhan. Dumating po yung isang angel. Ipinasyal po siya sa earth. Ipinasyal po siya sa kalawakan. Ipinasyal po siya sa Milky Way. Pinasyal po siya. At ang sabi sa kanya, lahat ng yan ay sa Panginoon. Saan ka ba nakatira? Nung makita niya po yung tinitira niya, parang isang tuldok na lamang. Sabi ng Panginoon sa kanya, kung ikaw na magulang, gusto mong ibigay sa anak mo ang hinihingi niya, natingin mo kaya ako na tunay na may-ari? Hindi ko kayang ibigay yon. Kung ikaw gusto mong ibigay, lalo na ako gusto ko yan ibigay. Sa buhay natin, minsan, grabe tayo mag-emote pagka nadidelay po yung mga pinagpipray natin. Kapag tayo po yung nagni-negative, ano po, minsan negative yung bulsa, negative po yung bangko, negative yung mga mukha ng kasamahan mo, negatibo po lahat. Minsan nagdududa na kaagad, malungkot na kaagad. Huwag ganon. Amen. We are ears of the Lord. Tayo tagapagmana. Mag-withdraw tayo kay Lord. Amen. Hindi na uubusan ng laman. Nag-offline yung mga ATM pero si Lord hindi. Sabi ng Panginoon, I will supply all your needs according to my riches in heaven. And I will open up the heavens, the windows of heaven, to pour out all the blessings, siksik, diglig, umaapaw, ato ng sukat paglagyan. Bago dumating si Lord, ipaparanas niya yan sa atin. Bakit? Totoo siya, totoo ang kanyang mga salita. Naniniwala po ako. Kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Amen? Dahil kung nagawa niya nga ang langit, kung nagawa niya nga ang kalupaan, nagawa niya ang karagatan, kung naibigay niya ang nag-iisa niyang anak na pinakamamahal, yang kailangan mo na yan, kayang ibigay yan ng Panginoon. Sabi ni Lord, maikli ba ang kamay ko para di ka maabot? May bagay ba akong hindi ko kaya? Ibibigay yan ni Lord. Ibibigay yan ng Lord. Pagka ikaw ay natulog ngayong gabi, pagising mo sa umaga. Amen. Kung wala pa sa umaga, you are now closer. Kung 1 month na wala pa, you are now closer, 1 month closer to your answered prayer. Ang pinakamahalaga, tiyak ang Diyos sa pangako niya. Ano po? So you are healed. Anong karamdaman ang hindi kayang pagalingin ng Panginoon? Pangalanan nyo. Sabi ng Panginoon, by His stripe, you are healed. Tinanggap na ni Lord ang latay. Tinanggap na ng Panginoon yung sugat. Tinanggap na ng Panginoon ang lahat ng hagupit para sa karamdaman na yan. Binayaran na yan ng Panginoon. Panampalatayanan mo na lang. And the healing will come upon you. Hindi lang healing, himala kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Delegated authority. Imagine po, in the name of Jesus, all the negative things will become positive. Hello? Delegated authority. Kahit mga diablo, mga demonyo, lalaya sa pangalan ni Jesus. Delegated authority. Kapag ka sinabi mo, Panginoon, pahinging ulan, bibigyan ka ni Lord ng ulan. Panginoon, pahinging init, bibigyan ka ni Lord ng init. Delegated authority. Kapag ka sinabi mo, in the name of Jesus, hallelujah. Sabi nga po dyan, blessing after blessing, miracle upon miracle, healing upon healing. Pangalanan mo na. Sabi ng Panginoon, whatever you want, God can give it to you. Because you are the remnant of the Lord. Kapatid, marami nang tumalikod. Marami nang umayaw at nag-iwan ng pananampalataya. Pero ikaw, kahit grabe ang problema ang pinagdaanan mo, nandito ka. Kahit nagkasala ka, bumalik ka sa Lord.
Kahit nanghina ka, nanatili ka sa Panginoon because you are remnant of the Lord. And not just a remnant, you are a chosen, beloved remnant of the Lord. And not just a remnant, beloved, but you are a chosen, beloved remnant and bride of the Lord. Hallelujah. Malapit na dumating ang Panginoon. At ikaw ay pakakasalan ng Panginoon. Ikaw ay kukurunahan ng Panginoon. Ikaw ay gagantimpalaan sa lahat ng ipinagtiis mo. Hallelujah. So do you know who you are? Mga kapatid, do you like it? Kaya si Pablo sabi niya, kung ako'y nabubuhay kay Lord lang ako. Dahil lahat na nasa Kanya. Wala na kong hahanapin pa. Kung ako'y aalis, saan naman ako pupunta? Hello? So do you know who you are? Do you like it of who you are? Hallelujah. And letter B, you are God's ambassador. You are Christ's representative. You represent God in your home. You represent God in your workplace. You represent God of who you are and where you are. Hallelujah. Alam mo ba na si Lord, hallelujah, nire-represent natin. Kaya yung mga tao na be-bless kapag nandyan ka, yung mga tao natutuwa kapag nandyan ka, yung mga tao ay, sabi nga po dyan, ay nawawala ang lungkot kapag nandyan ka because the presence of the Lord is in your life. The Shekinah glory of the Lord is in your life. Hallelujah. Yung makita lang yung mukha mo, yung makita lang po, ang damit mong bumababa ka ng sakan, marami nang natutuwa. Hello, marinig nga lang yung pangalan mo, marami nang natutuwa. Why? The Lord is in you. Kasi nakikita sa iyo si Lord. Nararamdaman sa iyo si Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Then, hallelujah, ito yung promise ni Lord. As long as we are here, there will be signs, there will be wonders, there will be miracles that will follow unto us. Habang tayo nandito sa mundong ito, na sabi nga po dyan, napakahirap ng mabuhay, nakakatakot ng mabuhay, nandyan po ang Lord. Dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Hallelujah! Humarang man sa atin ang kabundukan sa pangalan ni Jesus. Ang kabundukan din ay mapapatag. Hallelujah! Lahat ay kaya ng Panginoon. Kaya ngayon, sabihin natin, Lord, ikaw na ang bahala. Masaya ako dahil Panginoon, pinili mo ako. Amen? Minahal mo ako. Pinatawad mo ako, pinagaling mo ako. Lord, salamat Panginoon, na ako yung ambassador mo. Saan man ako pumunta, Panginoon, that place will be blessed. Hallelujah. Ano man hipuin ang kamay ko, it will be blessed. Ano man apakan ng aking paa, it will be mine. Hallelujah. Hallelujah, because the Lord is with us. And He is true, promise-keeping God. Totoo siya sa lahat ng kanyang mga pangako. Kaya basahin mo ng basahin ang mga pangako ng Panginoon. Angkinin mo ito at ito'y magaganap sa iyo. Dahil ito po lahat ay totoo. And the last, live your life to the fullest. Amen. Hallelujah. Why? Hallelujah. Because the Lord loves you maximum. Hindi minimum. Amen. Hindi nalilimitahan ang Diyos sa mga kahinaan mo. Hindi nalilimitahan ang Diyos sa paulit-ulit mong pagkakasala. Nagkakamali ka pa rin. Iba yung namumuhay sa kasalanan at nagkakasala. Nagkakasala ka pa. Hindi ka namumuhay sa kasalanan pero nagkakasala ka pa. But the Lord loves you maximum. Hallelujah. Grabe po. Hindi natin kayang sukatin. Because of that, hallelujah, we love Him because He first loved us. Minahal niya tayo ng una, nung tayo mga supladita pa, nung tayo ay mga suplado pa. Hello, na hanggang ngayon nga, suplado pa rin. Hello, pero bakit kaya? Kahit gaano ka kasuplado, mahal ka ni Lord. Hello, kahit ganyan ka kasungit, mahal ka ni Lord. Wala mahal ka talaga ni Lord Hello, hallelujah. So live your life to the fullest. Hallelujah. You have important job to do now. Show Christ, deliver His message so that others may know Him too. Amen. Sobrang mahal tayo ng Lord. Papayag ka ba na ikaw lang ang nakakaalam na mahal ka ni Lord? Pwede ba sabihin mo rin to sa iba? Ikaw din mahal ka ni Lord. Kung ako mahal ng Panginoon, ikaw din mahal ka rin ni Lord. Kung yung mga kasalanan ko napatawad ni Lord, ikaw rin mapapatawad ka ng Panginoon. Kung ako tinanggap ni Lord, matatanggap ka ng Panginoon. Hallelujah. You have your important job to do. Kapatid, pwede ba sa kaibigan mo, sabihin mo to sa mga best friend mo?
Hello, sa mga mahal mo sa buhay. Pwede ba sabihin po natin ito? Huwag tayong husga ng husga. Puro na lang mali ang nakikita natin. Minsan di na natin ma-deliver yung tamang mensahe ng pagmamahal ng Diyos. Pwede ba ngayon ang malaman nila mahal din sila ng Panginoon? Huwag yung puro na lang na pinpointing of our finger. Dahil lagi lang sinasabi natin kung ano mga kamalian nila. Pwede ngayon ang marinig nila. Sabihin mo sa kanya, mahal na mahal tayo ni Lord. Grabe. Maximum yung pagmamahal niya sa atin. Hallelujah. Grabe siya. Lahat kaya niyang patawarin. Hallelujah. Lahat kaya niyang pagalingin. Lahat ay kaya niyang gawin sa buhay natin. Deliver that message so that others may know Him too. So, beloved, take in charge. Amen. Hallelujah. Ano po yun? Lahat ng pag-aari ng Diyos, pag-aari natin yan. Hallelujah. May kapangyarihan ka, gamitin mo yan. Hallelujah, for His glory. Yung buhay mo na yan, dinudugtungan pa ng Panginoon. Hallelujah. I-offer mo yan sa Panginoon as a living sacrifice, holy and acceptable unto Him. At habang ginagawa mo yan, tandaan mo, kasama mo si Lord. Hallelujah. Kasama natin ang Panginoon. Di tayo malulungkot. Hindi tayo matatakot. Why? Kasama natin si Lord. Hallelujah. So take in charge, beloved of God. Take in charge. Hallelujah. Minamahal ng Panginoon. Hallelujah. Kaya ganun ang maging buhay natin. Katulad ng kay Pablo. Amen. Ano po yung sabi ni Pablo sa atin? Hallelujah. He is on the move. Mga kapatid, hallelujah. Sobrang mahal tayo ni Lord. Hindi lamang tayo mahal ng Panginoon. Gumagawa pa siya kahit tulog ka. Kahit hindi mo nakikita, kahit hindi mo nararamdaman, may ginagawa si Lord sa buhay mo. Hello. Magugulat ka na lang, masusurprise ka na lang. Lulundag ka sa tuwa. Minsan di mo deserve yung mga blessing na yun. Minsan hindi mo deserve yung mga ginagawa ng Lord sa'yo. Pero dahil mahal ka ng Panginoon, kahit hindi mo deserve, hello, gagawin pa rin niya ng Panginoon. May ginagawa si Lord, mga kapatid. Hello. So let us honor Him. For whatever we do, sa isipan mo man, sa puso mo man, sa lahat ng aspeto, sa lahat ng bagay ng buhay mo, honor Him. Amen. At sa oras na ito, mga kapatid, pagpalain tayo ng Panginoon. At nawa, lahat po tayo ay napagpala ng salita ng Panginoon. So let us live and die for Christ. Amen. Huwag tayo matakot sa kamatayan. Hallelujah. But as long as we are doing the very purpose of the Lord, hallelujah, sabi nga po ng Panginoon, the Lord is not yet finished also to us. He is on the move to us. May ginagawa si Lord, nakaka-excite, hallelujah, greater things, hallelujah, unexplainable, kapatid, hindi kayang maunawaan ng isipan natin, hindi pa nakikita ng mata natin, hindi pa naririnig ng ating mga tainga. He is on the move for that. Be ready and live and die for the Lord. Amen. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon, naway nabubuhay tayo na masaya, and then live to the fullest. Amen. Because the Lord love us maximum. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po sa pagkakataong nakapagbagi ng salita ng Diyos. Sa Lord po ang lahat ng kapurihan. Amen po. Maraming salamat po, Nanay Ruth, sa